Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Okay, magme-meeting tayo about sa camping na napag-usapan naming mga classroom officers noong nakaraang araw. Panimula ko habang ang mga kaklase ko ay nakikinig lang sa bawat salitang sinasabi ko. You want fun, right? Gusto nyo ng may thrilling, kaya magka-camp tayo dito sa loob ng campus. Don't tell anyone, especially our advisor, dahil hindi nila alam ang mga plano natin. Nagtaas ng kanan kamay ang secretary, si Mercedes. When? Naman yan, pres? Tanong nito, halata sa tono ang pagiging excited. Kaya tayo nagmi-meeting ngayon kasi tungkol dyan ang pag-uusapan natin, sagot ko. Halata sa mga mukha nito na excited silang lahat, kahit palalaki. Nagkakasundo talaga kaming lahat magkakaklase. Yung tipong walang nag-aaway, halatang nakikinig lang sa bawat sasabihin ng iba. Wala nang mga teachers at estudyante sa buong campus. Kami na lang ang natira. Why? Uwian na kasi, mag-aalay-size, na kaya wala na talagang tao. We chose this time para walang makarinig sa mga pinag-uusapan namin ng mga kaklase ko. Tumayo ako ng maayos sa harapan nila. First, alamin natin kung sino ang sasama. Itaas nyo ang kanan kamay ninyo if gusto nyong sumali sa pagka-camp namin. Wika ko. Pinataas nilang lahat ang kanan kamay nila except lang sa isang kaklase naming mahiyain. Liza? Hindi ka sasali? I asked. As a president kasi, dapat maging mabait ka sa mga kaklase mo para sa susunod na eleksyon para sa classroom officers ay ma-elect ka as a president ulit. Lumingon ang lahat sa likuran kung saan nakaupo si Liza. Mahina ang boses nito kaya nilapitan ko ito upang malaman ang reasons niya. Hindi ka talaga sasama sa amin, Liza? I asked again. Umiling-iling siya. Bakit naman? Promise magiging masaya to. Oo nga, Liza. Dapat tayong lahat magkakasama dito. Wika naman ni Clarissa. Barkada ko. Hindi ako papayagan ni Mama. Malumanay na sagot nito. Mama's boy pala eh. Okay, hindi ka na lang namin pipilitin. Wika ko at bumalik na sa front. Since sasama naman, kayong lahat except lang kay Liza. Liza, pwede ka nang umuwi. Baka hinahanap ka na sa inyo. Wika ko at ngumiti sa kanya. Ngumiti naman siya pabalik at isinabit sa balikat ang bag niya. Please don't tell anyone about this, Liza. Wika ko. Kaya tumango naman siya. Nagpatuloy na kami sa pinag-uusapan namin. Ito na, when nga? When gaganapin ang camp? Sino ang available sa inyo bukas ng gabi? I mean, kung linggo, kasi baka aantukin tayo pagkapasok natin. Wika ko at hinihintay ang sagot nila. Biyernes na kasi ngayon. But let me remind you, alam naman natin na may kakaiba daw dito sa school, di ba? Kaya please, wag niyo akong sisisihin kung may mangyari. Wag naman sana. Okay lang naman, pres. Pwede rin. Oo nga, bukas na lang, pres. Tumango ako sa mga naging sagot nila. Just make sure na magpapaalam kayo sa mga magulang nyo, ha? Wika ko. Baka naman tumango-tango lang kayo dyan, pero hindi pala kayo papayagan. Dagdag ko pa kaya tumawa sila. Okay guys, what to bring? Wika ko habang binabasa ang notes ko sa cellphone. So ano yung mga dadalhin natin? Siyempre, magdadala tayo ng pagkain para hindi tayo magutom, di ba? Mag-a-assign ako sa mga dadalhin nyo. Let's start with Carl. Ano ang dadalhin mo, Carl? Okay, lang ba sa'yo ang uulamin? I asked. Okay lang, no problem. Sagot agad nito, halatang yayamanin. Ako nasa kanin. Ako nasa snacks. Fruits ang akin. I'll bring marshmallow. Isinulat ko lahat ng kanilang dadalhin sa blackboard. Hanggang sana assign na ang lahat sa mga dadalhin nila. Drinks daw kasi ang sakin. Miss Mercedes. Pwede. Bang isulat mo to sa notebook mo at ipasa mo sa akin mamaya? Wika ko at tumango naman agad ang secretary. Okay, let's proceed to the games. May mga palaro tayo at kung sino ang mananalo, makakatanggap ng kiss mula kay Angeline. Announcement ko, kaya napatawa ang lahat. Joke lang.
May prizes ang mga mananalo at galing ito kay Jenny. Pag-ulit ko ng anunsyo kaya napawaw ang lahat. Naks. Naman yayamanin! Before I forgot, bring your own tent, wika ko. Yung may mga tent kang pala at yung wala naman, pwede tayong matulog dito sa room. Just bring your own unan and banig. Nagbubulungan ang iba habang ang iba naman ay nag-iisip. I have my own tent. Kaso, tamad akong magdala kaya dito na lang ako sa loob ng room. Matutulog. Magdadala ka ba ng tent, Jam? Tanong ni Almera sa akin. Umiling-iling ako kaya napangiti ito sa akin. Hindi na kami magdadala ni na Clarissa, Mercedes, Jenny at Angeline ng tent. Dito na lang tayo matutulog. Wika nito kaya napangiti na rin ako. I think that's it. Pwede na kayong umuwi. And by the way pala, 2:00 p.m. dapat nandito na tayong lahat, okay? And for the rest na kailangan kong i-announce, sa GC na lang. Yes, press, sagot nila. Naghihintay kaming magbabarkada sa mga sundo namin sa may waiting shed. Hanggang sa dumating na nga ang mga sundo namin. Sobrang aga ako dito sa school, mga 1 p.m. pa lang nandito na ako. Not just me, kaming lahat na mga classroom officers dahil magde-decorate pa kami sa classroom namin. Walang security guard kasi nga Sabado. Dito kasi sa school namin, kapag walang pasok, wala ring security guard. Kaya nagagawa namin ang mga gusto namin. Spoiled brat ako kaya pinayagan ako agad ng mga magulang ko sa mga gusto kong gawin. Dalhin mo na sa loob yan, kuya. Utos ko sa driver namin at sa kasama nito na nagdadala ng cooler. May mga inumin yan sa loob. 3 malalaking cooler ang dinonate ko. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang ilang mga classmates namin hanggang sa makumpleto na kami. Sinimulan na namin ang mga palaro, kainan, hanggang sa gumabi na. Nanatili kaming lahat sa labas hindi naman madilim kasi may campfire sa gitna namin. Tahimik ang lahat habang pinapalibutan namin ang campfire. Ilabas ang marshmallow, Jill. Wika ni Lou, kaya kinuha ni Jill ang 20 na malalaking pack ng marshmallow. 1 pack by pair. Since malaki naman ang pack ng marshmallow, anunsyo ko kaya agad na umupo ng by pair ang mga kaklase ko. Ang boring naman. Magkwento ka naman, press. Patungkol sa history ng school na to, wika ni Paul. Oo nga, press. Alam naming may alam ka sa history ng campus. Isa kaya ang mga magulang mo sa mga nagdo-donate per year sa school na to. Dagdag pa ni Andre. Private. Tong school namin, mayayaman talaga ang mga nag-aaral dito. Mabibilang lang yung mahihirap. Okay. I said ang cleared my throat. May mga kwento akong naririnig kina mommy na our room daw ay haunted. Section A. Sabi nila sa taong 90s may estudyante ang nagpakamatay sa room natin mismo. They said na isinumpa daw ang room natin na yan. Kaya yung mga security guard na nagbabantay tuwing gabi ay may naririnig na tinig ng babae sa section natin. May hikbi at tawa, but same lang ang boses na naririnig ng mga bantay na ito. Niyo kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng babae? I asked. Umiling-iling lang sila. Wala din ang nakakaalam pero merong mga haka-haka na ginahasa daw siya sa isa sa mga teacher na dating nagtatrabaho sa paaralan nato. Masyadong malakas ang haka-haka na umabot sa puntong pinaniniwalaan ito ng may-ari ng school. Without evidence, tinanggal niya lahat ng mga nagtatrabaho dito as in lahat. At naging dahilan upang maklose ang paaralan na to ng pansamantala. Is that story even real? Tanong ni Jane. Oo, kasi ang totoo dito nag-aaral ang daddy ko, but hindi siya naniniwala about sa sumpang dala ng estudyanteng nagpakamatay, I answered. Sobrang haunted daw ng school na to, na umabot pa sa punto na ang mga nag-aaral noon ay hanggang alas 3 lang ang klase dahil natatakot ang mga itong maabutan ng dilim. That time naman ay college na si Papa. Kaya hindi niya nafe-feel ang pagpaparamdam ng babae. And also, nung dito pa kasi siya nag-aaral, Section D siya nun. Kung haunted ito noon,
Bakit parang wala na kaming naririnig o nararamdaman ngayon? Tanong ni Girlie. Dahil daw sa sobrang haunted, ipinasara ulit ng may-ari ang school at binuksan ito ulit 1 taon bago tayo nagsimulang mag-aral dito. Pinabindisyonan daw ng may-ari ang room natin at ang paniniwalang wala nang kakaiba dito. Kaya binuksan ulit ang paaralan. Until now, hindi na siya nagpaparamdam. Wika ko at inilibot ang paningin sa mga kasamahang nakatingin lang din sa akin at nakikinig ng seryoso. May ilan pa nga ang dumikit sa katabi nila dahil natatakot ang mga ito. Hanggang sa mapadako ang tingin ko kay Marife. Namumutla ito. Hindi mapakali habang nakatingin sa akin. Pakatakot lang kaya hindi ko na lang ito pinansin. Alam niyo kung ano ang pangalan ng babaeng nagpakamatay? I asked. Nagtinginan sila sa isa't isa. Siya si Bago ko pa man matapos ang sasabihin nang biglang sumabad si Marife kaya napatingin kaming lahat dito. Christine. Siya si Christine Samuez. Wika nito na siyang ikinatigil ko. Nax naman. Ang epal mo naman wika. Ni Maris kaya tumawa kaming lahat. Alam naming nagbibiro lamang siya. And she didn't meant kung ano ang sinabi niya. Except lang kay Marife na sobrang seryoso talaga ng mukha nito. How did you know about her name? Dati bang nag-aaral ang mga magulang mo dito? Tanong ko. Umiling si Marife. Kasi ang alam ko, ang mga nag-aaral lang sa school na to at ang staff ng school at ang magulang nito ang nakakakilala sa estudyanteng nagpakamatay. Binayaran din ng magulang ni Christine ang mga nakakakilala at nakakaalam sa mga pangyayari upang tumahimik ang mga ito at hindi na magkwento sa iba. Nahihiya ang mga magulang ni Christine sa nangyari sa kanya, lalo na't naniniwala din ang mga ito na ginahasa ang anak. In short, kinakahiya nila ang nangyari sa anak. Magtataka ka talaga. Mayaman sila ngunit wala siyang ginawa upang mahuli ang gumawa ng krimen kay Christine. Tahimik lang sila, hindi man lang pina-autopsy upang malaman ang sanhi ng pagkamatay ni Christine. Pinaparamdam lang talaga nila na walang halaga sa kanila ang anak. Paliwanag ko. Nakikita ko siya, sagot nito, na siyang ikinatigil naming. Lahat na nakikita sino? Tanong ni Clarissa. Si Christine, yeah right. May third eye ka ba? Natatawang tanong ni Andrian. Oh. Walang pag-aalinlangang sagot ni Marife. Nakikita ko siya habang nagle-leksyon ng teacher natin. Masama siyang nakatingin sa ting lahat. Duguan siya. Namumula na, nanlilisig ang mga mata nito. Pero alam niyo kung saan siya mas lalong nagagalit. Yung tindero sa kantin, dugtong pa nito. Teka, duguan? Paano ba namatay si Christine, Jam? Pagbaling ng atensyon ni Jenny sa akin. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko pa natapos ang sasabihin nang biglang sumagot si Marife. Hindi siya nagpakamatay. Pinatay siya. Pinatay siya. Sagot nito habang dahan-dahang tumayo. Galit ang tono. Teka lang. Tinatakot mo na kami, Marife, reklamo ni Almera habang niyayakap na ng mahigpit sina Mercedes at Clarissa. Kasi yun ang totoo, hindi siya nagpakamatay. Yun ang paniniwala ng mga tao, kaya hindi siya makatawid sa kabila. Wala siyang hustisya. Nanghihingi siya ng tulong sa akin, pero hindi ko siya pinakinggan. Wika nito pagsigaw at umiiyak na. Napatayo na kaming lahat at nilapitan si Marife. Huwag! Huwag kayong lalapit! Wika nito, kaya napatigil kami sa paglalakad. Sino ang pumatay, Marife? Sino? Tanong ko dito, kaya napalingon siya sa akin. Nakatitig lamang ito, hindi sumasagot, hanggang sa John. Siya, John. May biglang bumulong sa akin na parang napadaan lang na hangin dahil sa sobrang bilis. Natumba ako dahil sa gulat. Sino yon? Sino yon? Tarantang tanong ko habang nakaupo pa rin sa sahig. Sino ang bumulong sa akin? Tanong ko pa, ngunit parang walang alam ang mga ito. Nagtatakang tinitigan lang nila ako, hanggang sa mapadako ang tingin ko kay Marife. May babae sa likuran niya, ngunit ang nakapagtataka, nakasuot ito ng school, uniform,
School uniform na kahit isa sa amin ay hindi ko maalalang nagsusuot ng ganitong uri ng uniform. She's behind you. She's behind you. She's here. Sigaw ko habang tinuturo ang babaeng nasa likuran ni Marife. Mas lalo pa akong tiningnan ng pagtataka ng mga kaklase ko. Ang iba ay nagbubulungan at nagsisiksikan. Tinulungan akong tumayo ni na Jenny, ngunit ang mga mata ko'y nasa babae pa rin. What do you mean, Jam? Tanong ni Angeline. Tumingin ako sa kanila. Si John. Sabi niya si John. Si John ang pumatay sa kanya. Marife is not lying. Everything she said is true. Ang tindero sa kantin, tarantang wika ko sa kanila. Come on, press. You're just acting, right? Wika ni Chelo habang pinipilit ang ngiti. Biglang humangin ng malakas. Sapat ang lakas nito para mapatay ang apoy na siyang nagsisilbing ilaw naming lahat. Sobrang dilim ng paligid, dahilan upang magsihiyawan ang lahat, pati na ang mga lalaki. Dahil sa takot, ikaw ng cellphone nyo ang gamitin nyo, bilis! Utos ko sa kanila at walang ano-ano ay lumiwanag kahit papaano ang pwesto namin. Nakita namin kung paanong ngumisi pagkatapos ay humikbi ang babaeng nasa likuran ni Marife. Ngunit si Marife, parang wala sa sarili, nakatitig lamang ito sa kawalan. Ikaw ba sa Christine? Lakas loob kong tanong dito, kaya napatingin ito sa akin. Walang ano-ano, ay parang hangin lamang ito na bumangga sa akin at biglang dumilim ang paligid. Hikbi ng isang babae lamang ang naririnig ko at nang lumiwanag na nagpaligid, ako na lang mag-isa. Sa loob ng classroom, sa section, AI nilibot ko ang aking paningin. Nagtataka kung bakit sa isang iglap, sa isang kurap umaga na, sa loob ng classroom at ako na lang ang mag-isa, nasaan ang mga kasama ko na kani-kanina lang ay nakahawak pa sa braso ko. Natigilan ako sa pag-iisip nang makakita ng isang babaeng naka-uniform. Takot na takot ito habang nakasiksik sa gilid na para bang may kinakatakutan. Christine. Tawag ng isang pamilyar na boses. Wait, what? Si Christine? Christine, tawag ka ng teacher mo. Pumasok ang isang lalaki at lumapit ng dahan-dahan sa nooy umiiyak na babae. Wait, si John. Si John ang lumalapit at parang demonyo ito kung makangiti habang natingin sa kaawa-awang estudyante at dahan-dahang gumagapang papalapit dito. Mas lalong sumiksik ang babae dahil sa takot. Uuwi na po ako. Hinahanap na po ako sa amin. Kagabi pa po ako hindi umuuwi pagmamakaawa ng babae. Ngunit mas lalong lumapit ang lalaki at sinunggaban ito. Wait, parang kinidnap si Christine. Hindi parang. Kinidnap talaga siya. Nakita ko kung paano hubadan ng lalaki si Christine. Hanggang sa hubot-hubad na ito. Naghubad na rin ang lalaki. Hubot-hubad na silang dalawa. Walang awang pumatong ang lalaki sa babae. Pinabukakan niya ito at dito marahas na pinasok niya ang kanyang ari. Inilabas-masok niya ang kanya habang minamasahe ng dalawa niyang kamay ang dibdib ng babae. Kita ko kung paanong nasasarapan ng demonyo dahil sa ginagawa niya at kung paanong naghihirap ang dalaga, umiiyak, nagmamakaawa, humingi ng tulong, ngunit walang boses na lumalabas sa bibig niya. Pilit siyang kumawala, ngunit masyadong malakas ang demonyong nakapatong sa kanya. May mga dugong lumalabas sa ari ng babae. Marami. Ngunit hindi pa rin siya tinitigilan ng lalaki. Hanggang sa hindi na gumagalaw ang babae, naubusan na siguro ng dugo kaya nawala na ng malay. Sa sobrang dami ba naman ang nawala, maya-maya pa ay tumigil na ang lalaki sa kademonyohang ginagawa. Nagbihis at parang may kinuha sa labas. Teka, kutsilyo yan ah. Mas lalo akong naghilakbot nang ipinasok nito ang kutsilyo sa ari ng babae. Parang may hiniwa sa loob at saka ipinasok ang parang towel. Parang may pinupunasan siya sa loob nito ay nang matapos ay binihisan niya ang babae. Dinala sa rooftop ng building at saka doon inhulog. Pagkatapos noon ay dumilim ulit ang paligid. Nang lumiwanag na ay nakita ko si John may inabot na makapal na sobre sa isang pulis. Nang tinanggap ng pulis ang sobre, nakipag-shake hands si John at nakangiting tinanggap naman ito ng pulis.
Makakaasa ka, konsehal. Walang kahit na sino ang makakaalam tungkol dito. Wika ng pulis pagkatapos ay umalis na. Iniwan ang nakangiting si John. Konsehal, dating konsehal. Isang iglap dumilim ulit ang paligid at nang lumiwanag ulit ito ay kaharap ko na ang duguang babae. Para akong na-paralyzed dahil hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Hanggang sa lumapit sa akin ang babae at hinawakan ang kamay ko. Parang nakatingin ako sa isang screen na nasa loob lamang ng utak ko. May mga babaeng hinaharas si John sa loob lamang ng campus. Tinatakot niya ang mga ito upang hindi magsumbong. Nahilakbot ako sa nakita. Si Marife, pati si Marife, hinaharas ng lalaki. Nagtatrabaho siya dito para maghanap ng susunod na biktima at ikaw ang napili niya. Ikaw ang magiging kasunod ko. Gagawin niya sa iyo kung ano ang gagawin niya sa akin. Mag-iingat ka, lolokohin ka niya upang pumunta ka dito at sa gayon ay magagawa na niya ang binabalak niyang gawin sa iyo. Pagod na akong makulong. Sa lugar na ito, gusto ko nang lumaya. Wika nito. Ang huling salita ay parang pinadpad ng hangin at pagkatapos ay biglang dumilim ang paligid. Sa muling pagbukas ko ng aking mga mata, nahanap ko ang aking sariling nakahiga sa hospital. Gising na siya. Rinig ko ang boses ni Mama. Pagkatapos ay may 7 figura akong nakita papalapit sa akin. Napagtanto kong sina Mama at Papa pala ito, kasama ang mga kaibigan ko. How are you, sweaty? Tanong ni Mama agad sa akin. Bumangon ako sa pagkakahiga at umupo. I know who killed Christine at kung paano siya pinatay. Alam ko kung paano siya mahuhuli. Wika ko. Tiningnan ako ni na Papa ng may halong pagtataka, habang ang mga kaibigan ko naman ay naguguluhan. Trust me. Please, trust me. Makukulong. Ang may sala, mabibigyan ng katarungan ang biktima. Kahit na nag-aalinlangan, pumayag pa rin ang mga magulang ko. As I said nga, diba? Spoiled brat, may tatawag sa akin. Papupuntahan ko ng mag-isa. Kukuha ako ng ebidensya. Wika ko dahilan upang kumunot ang noo ni Papa. Masyadong delikado, Jam. Hindi kami papayag na hahayaan kang umalis ng mag-isa. Kakausapin ko ang kaibigan kong officer. Matutulungan niya tayo, sambit ni Papa. Mas mabuti. Nakalimutan kong marami palang kaibigang pulis si Papa. Dumating ang araw na pinakahihintay namin, araw ng Sabado. Nakaupo lamang ako sa sala nanonood ng Final Destination. Bloodline nang biglang nag-ring ang phone ko. Kinuha ko ito at nakita ang unknown number. May kutob na ako kung sino to. Hello po? Sino po sila? Sagot ko. Sinadya ko talagang lakasan ang boses ko upang marinig ni na Mama at Papa. At gaya ng inaasahan, nagtatatakbo ang mga itong lumapit. Sa akin, sino yan? My mom mouthed para hindi marinig ng kausap ko. Jam? Si John ito, sagot ng boses sa kabilang linya. Sininyasan ko agad si Mama na ito na ang tawag na hinihintay namin. Pinapapunta ka ng teacher mo dito sa school. May ipapakuha yata, pagpapatuloy nito. Po? Hindi naman po siya nag-chat sa akin. Wala po siyang sinabi. Wika ko. Siya ang nagsabi sa akin. Pumunta ka na daw ngayon. Wika nito bago pinatay ang tawag. Bastos talaga. Tinawagan agad ni Papa ang mga kilala niyang pulis habang ako ay naghanda na sa pag-alis. Sa campus na lang tayo magkita, paalam ko kina Mama at pinaandar na ang kotse. Habang nasa biyahe, tinawagan ko ang mga classmates ko through GC. Mabuti na lang at online silang lahat, gaya ng bilin ko sa kanila. Nang makarating sa campus, halatang walang ibang tao. Sobrang tahimik ng paligid. Ako lang mag-isa, pero meron akong naririnig na mahihinang bulong na para bang nasa isip ko lang ito na dahilan upang manindig ang mga balahibo ko sa katawan. Mag-iingat ka, ani ng boses. Matapang na talaga ako dati pa, kaya nga naging president. Ako sa room, hindi lang sa room pero sa buong campus din dahil kilala akong walang kinakatakutan. Jam!
Tawag ng familiar na boses sa akin. Paglingon ko, si John nga. Nasa room niyo ang librong pinapakuha ng guru mo. Wika nito sabay nguso sa room namin. Nang makarating ako sa room, alam kong nakasunod pa rin ito sa akin. Nasaan? Apo ang libro? Wika ko. Wala naman talaga akong nakitang libro sa paligid. Hindi sumagot ang lalaki kaya nilingon ko ito. Ang G4 Go nakangisi na sa akin. Parang demonyo talaga. Alam mo, Jam, panimula nito habang dahan-dahang papalapit sa akin. Ako naman ay dahan-dahang papaatras. Nakakatakot ang mukha ng hayop. Sinubukan kong mangharas ng ibang mga babae, ngunit kahit anong hawak ko sa pribadong parte ng katawan. Nila, ikaw lang talaga ang gusto kong mapasiping, dugtong nito. As if naman papatulan ko siya, huwag kang lalapit. Pakiusap dyan, huwag kang lalapit. Wika ko. Okay. Kinakabahan na talaga ako, walang halong biro. Ngunit ang lalaki, ang nagpapatuloy pa rin sa paglapit sa akin. Si Christine. Kilala mo si Christine? Namatay siya dito ilang taon na ang nakalilipas. Kilala mo ba siya? Wika ko kaya tumigil ang G4G. Paano ko naman makakalimutan ang ganda ng kanyang katawan? Parang ikaw lang din. Naaalala kita sa kanya. Hindi naman talaga mangyayari sa kanya yon kung tinanggap pa niya ang pagmamahal ko sa kanya. Pero bakit pa ba natin pinag-uusapan ang nakaraan? Sarado na ang kaso kaya bakit pa natin siya pinag-uusapan? Wika nito at ngumiti ng nakakaloko. Para hindi siya magduda, nagpapanggap ako ng natatakot. Anong gagawin mo? Ikaw ang pumatay. Sa kanya, pinatay mo siya? Sigaw ko kaya napatawa ang lalaki sabay takip sa bibig ko. Huwag kang matakot. Hindi mangyayari yon kung susunod ka lang sa akin. Bitawan mo ako. Bitaw! Sigaw ko ngunit sa halip na bitawan ay sinuntok pa nito ang sikmura ko dahilan upang mapaupo ako sa sahig. D4NN shit talaga. Nasuntok pa. Akmang. Papatungan na sana ako nito nang biglang bumukas ang pinto ng silid kung nasaan kami. Tigil, huwag kang gagalaw. Wika ng isang pulis habang nakatutok ang baril kay John. Itaas mo ang kamay mo at huwag mo nang isipin ang manlaban. Tinaas ni John ang kamay niya habang nagugulat at ako naman kahit masakit pa rin ang sikmura ko banda, kinuha ko ang cellphone sa bulsa ko. Hindi ko pinatay ang tawag kanina. Kaya rinig ng buong kaklase ko ang pag-amin niya kanina. Tuluyan na. Ngang nakulong ang kriminal, tumigil na rin ang pagpaparamdam ni Christine. Life sentence ang naging hatol ni John dahil marami siyang nilabag sa batas. At yung pulis na binayaran niya, ayon, himas rehas din. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.